Tayo po ay pinagmamalaki natin, of course, ang ating kababayang si Arnel Pineda. Tinuturing nating national treasure. Pero ngayon po, meron pong heartbreaking news. Na-discovery po, may diagnosis po kay Arnel Pineda na meron po siyang vocal crisis. Yung kakakanta niya na puro soaring notes. Paano na ang kanilang world tour? Paano na ang kanilang mga gigs kung ganito na? Walang magbobokalista. Makukuha ba sa medication ito? Pero sinabi ng doktor, alam mo yung gastado na. Gastado na yung kanyang vocal cords. Correct. May issue pa na isa sa mga dahilan kung bakit inabot ng depression itong si Arnel ay walang naiwan sa kanyang mga pinagpaguran. Parang nakuha ng kanyang kapareha. Last episode natin, usapan natin si Catherine sa kanya pagpapasexy. Nagpapakita ka ng mga ganyan. Yung binti mo, hindi mo maano. Para ka nakawala sa hawla. Yeah, Hindi ka na nahiya. Kakapiranggot ka lang. Tapos sakang ka pa. Tapos kung ano-ano pinaggagawa mo. Alam mo, ang tapang nitong batang ito. Napakatapang at may gustong patunayan. Correct. Kayo mga pinakamamahal naming kachika. Eto na naman po kaming tatlo, ang tagapagbanlaw ninyo sa inyong problema, stress, at kalungkutan. Tama, Romel Chika? Tama, kaya lagi lang tayo maging masaya para iwas karamdaman. Tama yan. Chillax lang, Totoo. di ba? At ano naman masasabi mo? Nagulat pa. Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Siyempre, mainit ang panahon, pero mas mainit ang aming showbiz, balita at showbiz intriga. Siyempre, samahan ng mainit namin opinion. Tatlong mainit yun. Oo. Take two. Siyempre, mainit ang panahon ngayon, pero mas mainit ang aming showbiz intriga. Abay, malay namin. Atake mo yan. Huwag ka manghiram sa amin ni Romel ng awa. Game. Mainit ang panahon ngayon, pero mas mainit ang aming showbiz balita, showbiz intriga, at siyempre, ang aming mainit na opinion. Tatlo talaga. Okay, tama naman po yan. Yan naman po ang ating inaabangan lagi, di ba? Maiinit na chika at kontrobersiya. Para po sa inyo, sa ating programa, ito po ang Showbiz Now! Ay, nako. Talaga rin naman. Hindi mo napansin, hindi ganun kainit ngayon ang mga issue, ano? Ay, wala. Kasi mas mainit. Ba't ginamit mo yung mainit? Ay, kasi ito na. Ay, nagkwento pala ako sa inyo. Sige. Ito na, di ba? Sumabay ko kay Romel nung nakaraan. Bumaba ko dun sa pinababaan ko dun sa may timog. Dito na. Pag upo ko siyempre, nilagay ko muna yung gamit ko dun sa upuan. Ako lang mag-isa. Maya-maya, may mama. Talagang pustora, naka-long sleeve, naka-ano. Tapos, Quintas. Hindi. Parang ano ng ID po, hindi ko masyado nakita yung ID niya. Nakaganon. Tapos pag upo ko doon, dumating siya gano'n, naupo din siya doon sa harapan ko, tinitignan ako, may dalang cellphone. Natakot ako, ano ba yung pinto ng Tibuloy, di ba yun? Ayan na. Kasi tinakot daw po namin siya tungkol kay Pastor Kibuloy. Hala, magagalit sa'yo si Pastor. Dahil hindi niya ipagagawa jacket, ayaw niya iboto. So, wala naman. Hindi, pag bandang ulit, tumitingin sa akin po, hindi ako tumitingin kasi siyempre baka... Paano mo nakita nakatingin sa'yo? Hindi. Eh, kasi nung una kasi nakaganon ako eh. Tapos dumating siya. Talagang simulan dumating siya, nakatingin sa akin hanggang na umupo siya. Akala mo, gunman. Sabi ko, ito na yun. Ito na yon. Okay, dito na po tayo. Ito, heartbreaking news ito mula sa Amerika. Tayo po ay pinagmamalaki natin, of course, ang ating kababayang si Arnel Pineda. Alam naman natin ang kanyang pinagmulan. Ito'y batang palaboy. Talagang nagtiis sa maraming paghamon sa buhay. Tumira sa luneta. Talagang hindi alam ang gagawin. Hanggang sa napukaw ang kanyang isip at siya ay naging miyembro ng Amo Band. Yun yung unang banda. Unang banda niya na naging The Boss. Ayan, pinapanood namin yan. Ikaw mahilig ka sa banda talaga. Ang galing-galing niya talaga. Pagkatapos po ng Amo at Boss Band, yun namang Zoo, yung kanyang bandang huli na sinandihan.
Okay, siya pa rin ang bokalista doon. Bago siya na-discover, hanap kasi ang Journey. Kasi nawala na si Steve Perry, di ba? Kumuha po sila ng dalawang kapalit, si Steve O'Jerry at saka si Jeff Scott Soto. Hindi nagtagal. So nawala sa sirkulasyon ang The Journey. Yes. Ang galing-galing nito. Sino ba makakalimot sa Faithfully? Ay, Don't Stop Believing. Ay, naku, yan yung mga pamoso talaga. Naku. Kanta ng bayan yan. Ngayon, kahanap sa buong mundo, naghanap sila talaga ng papalit kina Steve Perry. Naku, napanood nila ngayon yung mga video dito sa Pilipinas na kumakanta ng pagkataas-taas ng tono ng isang Pinoy. Yes. Di ba? Na mga kinakanta niya ay makakanta lahat ng Journey. Oo. At saka matataas. Yes. Di ba? Puro matataas. Correct. Doon po na-discover, pinapunta sa Amerika si Arnel Pineda kasama ang namayapang si Direk Bert De Leon. At nag-audition po. Naku, mahaba-haba din ang training. Interview, training, lahat-lahat. At nagkaroon po uli ng tsansa ang Journey. Ang unang salang na napanood ko ni Arnel Pineda, yung sa Chile. Yung concert nila. Napakaganda. Pero alam mo, naghati ang audience doon. Merong ini-interview, how do you find the new vocalist of Journey? He's a brown monkey. May mga ganun. Nilalait. Dahil Pilipino daw. Correct. Ganon. Pero sabi ng kanyang mga kabanda, no, he's very, very good. Di ba? Correct. At saka dito, dahil kay Arnel Pineda, doon naman lalong umingay. Nanalo pa nga sa Billboard yung kanilang number 5. Yung kanilang dahil kay Arnel. At ang tawag nila ngayon kay Arnel Pineda, glue ng Journey. Siya ang dahilan kung bakit nagpatuloy at nagkadikit-dikit uli sa kasikatan. Galing. Pero ito po talaga, tinuturing nating national treasure. Si Arnel Pineda, binigay yan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero ngayon po, meron pong heartbreaking news. Na-discover po, may diagnosis po kay Arnel Pineda na meron po siyang vocal crisis. Ang sabi ng doktor na tumingin sa kanya, yung kakakanta niya na puro soaring notes. Matataas. Bakit si Steve Perry ganun din mataas din. Nagkaroon din ng sa lalamunan. Mga sakit ng singer talaga yan. Kaya siya humiwalay, di ba? Yan, talagang matindi po ang pinagdadaanan ngayon ni Arnel Pineda. Meron pa namang world tour ang Journey. Paano na ngayon yan, di ba? Ano ba yun? Kawawa na. Kaya nga, gumaling ka ako. Naalala mo ilang buwan na nakararaan, di ba sumablay siya, sumabit doon sa Don't Stop Believing. Doon pa lang siguro talaga ay nagsisimula na. Pero ngayon talaga, ito ang pinoproblema po ng band leader ng Journey. Talagang paano na ang kanilang world tour? Paano na ang kanilang mga gigs kung ganito na? Walang magbobokalista. Kasi kabuhayan nila ito. Of course, pag walang naman. Arnel Pineda, sino magiging bokalista? Totoo. Kaya siya yung tinanggap na. Kaya naman full support talaga ang miyembro ng banda kay Arnel. Naalala mo nung sumablay? Talagang lahat sila dinidepensa si Arnel. Correct, pero talagang mahal talaga na siya. At maraming nagmamahal talaga kay Arnel Pineda. Natanggap na siya ng buong mundo bilang bagong bokalista talaga ng The Journey. At hindi naman tayo ipinahiya ni Arnel Pineda. Ang galing. Talagang binigay niya. Napakagaling naman talaga. Iba diba? rin. Kaya lang kapag ganyan, hindi ko alam kung siya ay ooperahan na agad-agad o kung makakakanta pa ba siya. Yun ang mga tanong Makakakanta pa ba pagkatapos ng operasyon? Makukuha ba sa medication ito? Pero sinabi ng doktor, alam mo yung gastado na. Gastado na yung kanyang vocal cords, diba? Dahil doon sa soaring notes na kinakanta niya. Vocal crisis ang tawag ng Journey sa kinararoon ng sitwasyon ngayon ni Arnel Pineda. Ganun talaga, Kaya dapat yan, narinig ko yan na dapat yan may training yan. Kung paano niya hahagurin ng Di ba ganun ang mga singers, di ba? Kunwari, sila Bon Jovi, yan, sila Rod Stewart, di ba? May hagod sila na sinusundan. Yes.
yung technique na tinatawag. Diaphragm, Oo. technique. May technique yan. May nanggagaling sa balakang, sa likod, kilagi, dito, gano'n. ganon. Para hindi ibigay, nagfa-falsetto yung iba, di ba? Yes. Kaso si Arnel talaga, bigay kung Natural bigay. voice Steve kasi. Perry talaga. Correct. Alam mo naman si Steve Perry, siya yung talagang original. Siyempre dumikit na doon si Arnel, tanggap na siya. Oo, at naabot niya. Oo. At saka yan ang inidolo niya yan, kaya yan ang mga kantahan niya. Yes, Kaya kung totoo paano yan. kantahin, Idol niya. ganun niya rin kinakanta. Idol niya si Steve Perry, correct. kaya naman pinaplakado niya yung boses ng Oo. idolo niya. At eto pa, may issue pa na isa sa mga dahilan kung bakit inabot ng depression itong si Arnel. Dahil, di ba ang balita, personal, napaka-personal. Nagkaroon siya ng problemang pang kanya lang siguro dahil di naman siya nagsasalita. Pero ayon sa kwento, ay walang naiwan sa kanyang mga pinagpaguran. Parang nakuha ng kanyang kapareha. Ay, Parang ganun. Wala naman tayong Alam mo nadidinig dyan, na oo. pribado yon. Pero yun ang lumulutang. Nakadagdag siguro sa depression. Yung ganyan, Oo naman, biriin mo sa tagal mo nagtatrabaho. Stress. at saka Oo. pinag-ipunan yun. Oo, tapos wala. Pinagpaguran mo ng Bukan matindi. ka na wala. Kaya tulad ng mga nagkakasakit po talaga, ganun talaga, no? Ang puhunan niya, boses. Tama yung sinasabi, anytime, kahit pinakapuhunan mo, kukunin sa'yo sa takdang panahon. Tama. Correct. Di ba? Oo. Walang may-ari ng talento, nino man. Ang lahat ng ito ipinahiram lamang. Oo, pahiram lamang. Mm. Katulad dito, puhunan ni Arnel Pineda, yung soaring voice niya, pagkataas-taas, napakaganda, sinasaluduhan, ibinabaw siya ng mga banda, pero nakita mo, yung pa ang babawiin. Oo. Kay Nora Honor, Ay, ganun ano din. ang nawala Oo. kay Ate Guy? Yung Boses, Boses the din. golden voice. Oo. Diba? Yung puhunan, minsan naman, ang dami-dami Oo. kaya na pangyayari. Kaya alam mo kung minsan nga sinasabi nga nila doon sa yung mga sumasali sa mga contest, 'di ba? Kung minsan pinipilit nila na abutin yung pinakamataas na nota, kaya sabi nga, huwag niyo masyadong pilitin ang ano niyo. Kasi ang masisira kapaniwalaan, lalo na dito sa Oo, Pilipinas, Oo. kapag bumibirit, Yun, magaling. Magaling. Di Oo. ba? Mali. Samantalang hindi naman yun ang barometro, di Correct. ba? Tama, oo. Kaya dapat may technique na tinatawag Tawag. dyan. Ang ages, may technique. Ay, oo. Si Juliet, Ayun, kay Regine, di ba, nawala ang boses rin niya. Kaya Oo. nag-training siya kung Oo. paano niya huhugutin na yung boses niya kasi nagasgas na. Oo. inalagaan. Inalagaan. Oo. Numipis. Correct. At saka di ba, nung kumanta nga si Sarah, pumiyok din siya. Siguro doon nagsimula yung ano niya rin, ano. Yung hindi niya itinuloy, Oo. pero itinuloy din naman. Oo. Ito naman po na ni Arnel Pineda. Ay nako, heartbreaking news po ito. Oo. Problema sa throat, 'di ba? Vocal crisis. Ito, magdasal tayo. Bigyan natin ng panalangin si Arnel Pineda na sana operahan man siya, makabalik pa rin siya sa pagkanta. At kung kaya itong gamutin, Mm-mm. 'di ba? Oo. Sa medication lamang, Yes. sana, 'di ba? Dahil alam mo, nako, nakakapanghinayang naman. Isang Pilipino Diba? talaga. National treasure, Pilipino. Hindi nga ba't ang dami-daming mga Pilipino sa iba't ibang bansa? Pilipino ako dahil si Arnel Pineda ay Pilipino rin. Ayun. Oo. Yun, di ba? Pagdarasal ka namin, Arnel Pineda. Okay. Oo. Kantahin mo nga yung sikat na pyesa ng The Journey, yung Faithfully. Baka masira din yung Ay. vocal cord. Walang masisira sa'yo. Matagal ka ng sira. Oo. Pero yung kasiraan mo, kinaaliwan ng mga SNNers at ng ating mga kababayan. Okay, go! I will run Wow. all the say that parang sira na nga na yung Alam mo, hindi yung boses ang sira, yung lyrics ang sira. Ano ba? Highway run. Into... to the say parang nawala yung boses ko. The midnight. Ganun yun ah. Sige, magpaka-journey nga tayo kung kaya natin yan. Ayan Okay, na. go. I will run Highway yan. into the midnight sun where go round and Wheels round, go round and round. You're in my mind. Parang sira na nga yun. Alam mo, ikaw na yung sira, hindi yung boses. Eto. They say that the road ain't no Ay, place mataas yan. to start a family. Oh, girl, you stand by me. I'm forever yours. Faithfully.
alam mo, mawala man ang boses ni Arnel Pineda, siguradong hindi ka kukunin ng journey. Di ba? Ay, nako. Ito, bangkaan mo. Ay, eto na si Catherine. Nung isang linggo, nung isang Episode. last episode natin, pinag-usapan natin si Catherine sa kanya pagpapasexy, sa kanya mga more skin na pinagpapakita. At alam mo, dahil sa akala natin matatapos na pinupuri siya, dahil Ang ganda naman talaga. Pero, Sexy naman. pero sa kabila niyan, hindi siya pinupuri. Meron ito na ngayon, bumabreak na. Daming Nagpapakita ka ng mga ganyan, pero yung binti Sige. mo. Diretsuin mo na. Yung binti mo, hindi mo maano, may ganyan. Pero alam mo, naitago niya yan sa bench. In fairness naman, kasi nag-training siya. Magaling yung nag-training sa kanya sa paglakad, diba? Naitago niya talaga kung ano man yung kakapusan sa ibaba, diba? Hindi nahalata, di ba? Kasi ang galing niya mag-step doon. Cross legs. Ito naman sinasabi Cross natin. steps yung ginawa niya. Sinasabi naman natin, di ba, hindi talaga natin hawak ang lahat ng mga opinion, ang mga komento. Meron nagko-comment talaga. Kasi lang yun, no? Nung sa kay Catherine, parang nag-mature na siya eh. Hindi. Pinapakita na ito eh. Tapos ang sabi nila, parang ka nakawala sa hawla. Hindi ka na nahiya. Meron pa nagsabing, kakapiranggot ka lang. Ayan na. Tapos sakang ka pa. Diba? Tapos kung ano-ano pinaggagawa mo. Alam niyo po, mga kapatid, hindi po kailanman sinabi ni Catherine Bernardo na perfect siya. Totoo. Ayun, Hindi tama. nga ba yung pagkakaroon niya ng problema sa kanyang legs, sinabi niya, tanggap naman niya yun eh. At hindi siya nahihiyang sabihin dahil totoo naman. Correct. Pero nagawa ng paraan sa mga pictorial na itatago naman, di ba? Bakit Ang galing naman niya masyadong doon. pinepersonal? Kaya nga. Kasi ito mga taong to na hindi lang sila nasanay. Kasi nasanay sila si Catherine Bernardo umiiyak, kinakawawa. Pero kasi ngayon hindi mo na, wala na sa hinatsa ni Catherine pag nakita mo, ay, fierce. Lumalabang. Oo, yung mga itsura niya panay palaban. Walang ano. At Kerry. Totoo naman. Kerry. Yes. Kaya nakita niyo nga doon sa paglabas siya ganun, lahat ng mga lalaki doon heads are turning talaga sila. Anong ano? No? Head- Heads are turning. Heads Heads are are turning. Torn Di ba around. nakita mo? Di ba sa TikTok ko pinapalabas? Si David, Oo, ikaw. talagang nakaganon sila. Sino Oo. yun? Di ba parang- Tinititigan din ba siya ng iba? Tinititigan. Oo. Sino pa ibang tumititig sa kanya? Maraming mga tumititig sa kanya eh. Lalo na yung mga model doon ng Vince na yun. Gusto talaga. Nang ano? Model ng? Nang ano? Model ng? Ano? Beans? 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 Hindi beans na. Sitaw. Mga sitaw. Hindi, yung mga model ng Benz na yun. Male yeah. models. Oo, mga male model. Talaga. Ang pakiramdam ko, kaya nagiging to si Catherine, mukhang may pinaghahandaan ito. Pwede. Siguro. Pwede. Kaya sinasanay na yung mga tao na gano'n na mga itsura niya, mga pictorial niya, di ba? Oo. Sinasanay ng mga Grabe. tao na, eto na ang mga May susunod. papisli na nga eh. Iba yung papisli Tapos yung niyo. two-piece niya talaga may abs, di ba? Oo. Trim na trim ang katawan. At saka meron siyang gustong patunayan. Yun yun. Tama. Ang sabi nga, ang kinaiinggitan daw ng tao sa kanyang kapwa, yung wala siya. Ayun. Meron si Catherine. Di inggit kayo, di pikit na lang kayo. Di ba? Marami siyang gustong patunayan. Aside sa pagpapahiwalay sa kanyang pamilya, mamumuhay ng sarili. Eto na, pinakikita niyang kaya niyang mamuhay mag-isa. Oo, kaya ko yan. Oo. Kaya ko ito, yung mga ganitong paghamon. Sino may sabi sa inyo na may karapatan lang na mag-post ng ganito yung matatangkad at kumpletos rekados ang katawan? Correct. Eto. Kaya ko rin. Yes. At saka siyempre, hindi lang yung Catherine na doon makikita niyo na umiiyak, nagpapakaawa. Sinabi nga niya. Oo, di ba? Hindi Pagdating mo niya. na siya narinig. Sino siya? Sinabi niya. Sinabi niya. Hindi kasi di ba? talagang- Sino ka? Sino ka dyan? Tita Nene. Kita nene, di ba? Diba? Yun. Kaya, alam mo, ang tapang nitong batang ito. Napakatapang at may gustong patunayan. Correct. Di ba? Tsaka talagang, taon niya ngayon eh. Kahit ano pa po, ang sabi ng kahit sino dyan, it's still Catherine Bernardo at the top. Yun lang yon. Yun na yun. Siya talaga yon. Wala The na. Catherine Bernardo. Kaya,
sorry na lang po sa iba. Kung gusto nyo rin na gawin yung ginagawa niya, edi try nyo. Bakit ang hindi? Oo, Diba? pagkaalaman. Oo. Para may mapatunayan din kayo. Oo. Huwag puro pintas. Mm-mm. Dahil kahit kailan naman wala siyang pretensyon na siya'y perfecto. Yun lang yun. At Diba? higit sa lahat, nasa tamang edad na siya. 29 na siya. Pero ano mo, maganda yung pagkasabi mo doon ha. Catherine Bernardo is in the top, di ba? At the top. At the top, di ba? Kasi di ba, hindi mo ginamit yung Catherine Bernardo is Catherine Bernardo. Di ba? Alam mo, tumigil ka na. Huwag na. Ayaw natin yun. Oo nga, huwag na ayaw natin. Basta, si Catherine Bernardo pa rin ang nangunguna sa Yes, kanyang hanay. number one. Yun lang, di ba? Kantahan mo si Catherine. Oh. Ako, di kakantaan ko siya ng Sweet dreams that's on the port. On to me more love. Sweet Dreams ba ito ng Air Supply? Hindi ko alam yan. Ano paano yan? Parang wala akong naririnig ganyang air supply. Sweet dreams. Close your eyes. I want to ride the sky in my sweet dreams. Ano? Pareho na. Pareho na tayo. Hawa-hawa na to. Kanina pa lang hawa na Ako ako na rin. Oh, sige. Close your eyes, I want to ride the sky in my sweet dreams. Tama ang lyrics. Oh. And everything that... Yun na, hindi na. Hindi Sabi na. Okay, Air Supply yan Galing. May edad na sila ngayon, pero... Journey at Diba? saka air supply. Dalawa, mga biritero talaga ito. Oh. Pero dinadandahan ko lang kasi baka maano din ako. Mag-April boy ka na, biritero din na. Sumalangit na wa. Oh. Di ko kayang tanggapin ang mawawala sa akin. Napakasakit. Napakasakit at O kami. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Oh. Hapdi at kirot ang mga Alam mo? hapdi at kirot mawawala sa akin, di ba ganun? Hindi. Hindi. Hapdi at kirot ang mawawala sa akin. Mali. Wag na. Di ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Napakasakit at Sakit. Napakasakit. Grabe. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ito. Nako, ito ang pag-uusapan natin. Ito siya. Alam mo, isa din ito sa Biritera. Noon. Hindi mo kayang tanggapin. Oo. Alam mo, ito siya. Sikat Ito na siya. sikat. Sikat na sikat siya talaga dito dati sa atin sa Pilipinas. Oo. Kasi sumasali sa mga pa-contest, sa mga amateur Nasanay. contest. Nasanay siya. Nahasa. Kaya umano yun, nahasa yung boses niya. Ngayon, nung mahasa yung boses niya, napansin din siya sa ibang bansa. Dahil sa, parang, Magaling. Magaling kasi kumanta eh. Kung hindi nasira yung vocal cords niya na, sinira niya na sarili niya. Alam mo, siya sumira ang sarili. Alam mo ganito. Kasi nandun na siya, ang problema niya, kasi hindi niya malaman kung anong problema niya eh. Oo, kasi sabi niya may problema daw siya sa family, may problema daw siya sa career niya, may problema siya sa, lalo na sa kanyang personality. Malaki ang problema niya. Pero ito na, nung mawala siya dito sa Pilipinas, pumunta siya ng ibang bansa. At doon siya naninirahan. May itatanong lang ako kay Romel. Kapag nagpa-change ba ng ganon, maraming gastos after eh. No? Marami na. May mga injection, may mga medication. May maintenance yun May eh. maintenance yun. Oo, may maintenance At yun. meron pang psychological exam yun. Ganun. Ganun, bago ka operahan. Hindi basta, may pera ako, opera. Hindi. Kailangan dadaan ko muna sa pagsusuri. Hindi, pagkatapos na ng operasyon. Marami na, may maintenance. Habang buhay yung maintenance Kasi mo. pag hindi mo maintain yun, Babagsak. lalaki uli yung boobs. Babagsak lahat. At magre-revolution lahat ng mga ano mo. Oo. Hanggang sa magkaroon na ng health issue. Yes. Okay, go. Kaya siguro yun ang problema niya. Nitong babaeng Excuse me po. Excuse me po. Babaeng may ubo. Alam mo yun. Ayan. Babaeng inubong. Itong babae, may ubo. Ang galing-galing mo.
Okay. Alam- Ano nangyari? Alam mo ito na, nung tumira siya doon sa sa ibang Saan? bansa, sa ibang bansa. Oh. Ang feeling niya siguro, nandito na rin ako. Siguro marami ang mag-aano sa akin. Maraming mag-aasikaso. Maraming kukuha. Maraming kukuha sa akin. Dahil kung nung nandun nga ako sa Pilipinas, talagang lahat sila umaano na gusto ako papuntahin dito. Binibigyan ako ng show, binibigyan ako. Ang problema lang kasi, bago sa pumunta doon sa ibang bansa, nagpalit na siya ng anyo. Hindi na siya yung tunay. Nagpabago na, hindi na yung tunay. Ano Kaya- nangyayari ngayon? Ang nangyari ngayon, habang nandun siya, binibigyan naman siya ng pagkakataon ng mga kanyang mga kababayan, di ba? Kung minsan dinadala siya dun sa mga maliitan na mga pagsalo-salo, mga okasyon, para pakantahin siya. Pero ang problema, sawa na rin yung mga tao sa kanya. Oo. Kasi tulad yan, nandun ka nga, wala ka naman bahay, wala ka matirihan. Di ba? Oo nga, Ano di ba? nangyari sa babaeng may ubo? Kaya nga ganito nga. Bumababa ang ubo. Pagka nandun ka kasi Bumaba sa yung ubo. pagka nandun kasi sa isang bansa, hindi mo naman kaya na i-sustain yung sarili mo, mag-hotel ka o mag-ano ka. Wala ka naman bahay doon. Siyempre ang problema mo kung saan ka na, ang problema, makikitira ka sa mga kababayan Anong nangyari mo. sa pinakikitirahan? Ay, ito na. Siyempre, pag nakatira ka, parang dito lang sa atin. Makikisama ka. O, Dapat. makikisama ka sa tinitirahan mo. At kailangan, alamin mo kung anong role sila doon sa loob ng bahay. Kasi, Eh, ano ba ginagawa ng babaeng may ubo? ang nangyari, parang baliwala lang sa kanya. Hindi niya marunong pinapansin. makisama. Hindi Mali. marunong. Una-una, hindi siya marunong pakisama. At siguro, nakikita siguro ng mga ano ba ito? Kahit yung mga kinainan nyo o whatever, tinutulugan nyo, baka hindi yan naililigpit. So, palipat-lipat. Ang nangyari sa kanya, palipat-lipat siya ng tirahan. Kung sino magyaya sa inyo, sa kanya, siyempre sikat, uy, alam mo naman yung mga Mga Pinoy. ganyan, good for 1 week lang. Oo. eh. Hindi pwede pang habang buhay. Lalo pa sa Amerika. Ay, oo. Napaka-busy ng mga tao. At saka mahal mamuhay kasi sa Oo. At saka pagka nandun sa Amerika, pagka nandun ka, bago umalis yung tinitirahan mo doon, may nakalagay yan doon, may nakasulat yan doon sa, ilalagay na sa refrigerator. Sa ref. O, sa ref, mo nakalagay doon na. Nandyan na po yung ano mo, yung kainin, mga kakainin mo. Aturgahin ganito. pa. Yun. Kaya ako yun, ang nangyayari sa kanya, inaano niya na nga, kinukuha niya kina, ang problema, hindi yan naman nililigpit ng pinagkakainan niya. Ay, nako. Isa. Paiksiin na natin ang kwento ng babaeng may ubo. Okay. Oh, ano, bigyan mo kami ng clue. Siyempre, Taas ano? din ang boses Ay, nito mataas dati. din ang boses nito. Ano nga yung kanta niya dati, oh? Mag-ano ka nga? Celine Dion ka. Ano ba siya? Kung Hindi ganun siya kumanta noon. Oo. Talagang mataas ang boses niya. Okay. Pinapalakpakan nga siya eh. Correct. Pati nga yung mga ibang taga-ibang Ngayon? bansa. Ngayon wala na. Paano na ang kanta niya ngayon? Ay, naku, maano na siya. Paano? Mababa na. Paano? Paano na siya kumanta? Kanta ka. Napanood ko yun. Parang asong umuungol. Hindi. Baboy. Hindi kasi Ba't parang ginayaw naman si Elvis? Hindi pinapalala. Whatever. Hindi pinalalaki niya yung boses. Kaya nga, oh, kantahin mo. Paano siyang kumanta ngayon? Ano yung kinanta niya? Okay, kantahin mo ngayon faithfully. Gamit yung boses nito babae may ubo. Ah. On the time is faithfully. Ganun lang siya. Pigil na pigil. Pigil na pigil yung ano niya. Ay, ayaw niya itaas. Sabi nga doon ng mga anak, itaas mo naman. Alam mo, pag sinabi niya kasi apelido dati nito, bigay na bigay na. Yun ang kinaaaliwan eh, di ba? Ano yung apelido niya dati? Go! Once lang. Pagbigyan lang natin SNNers. Ano apelido niya? Ang apelyido niya dati, nung hindi pa siya nagbagong anyo. Ano ba? Ting-ting. Patay. Yun na! Ay nako, bigay na po mga kachika. Siguro na mawala na magre-reklamo na, ano, sino yung BI? Sino ba yan? Alam nyo na yan. Wala nang mauupo sa row 4, nakatabi yung mabawang basuran. At walang, Electric fan. ayan. Kaya naman po mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share at pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Maraming salamat po. Oh! Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang ang bell nito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko pinapaalala sa inyo na please, don't skip at supportan yung aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Okay.
Walang hanggang pasasalamat po sa inyong tiwala, suporta at pagmamahal. Mas mahal po namin kayo at maraming salamat sa inspirasyon na ibinibigay nyo sa amin. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now Close your eyes, I want to ride the side in my sweet rain. Ba't kabisado niya yun? Galing. Matutuwa si Tita Ace niya ng Pet Market. Totoo. Oh, ulitin mo nga. Close your eyes, I want to ride the sky in my sweet dreams. Sweet dreams. Ayun, ayos yan. Go.